The rest of the prosecution team did not take lightly the VP's pit stop at the Senate today. Joining me now is mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano bang reaksyon ng mga House prosecutors sa pit stop ni VP Sara? Kaninang umaga nga nung nakita dito si Vice President Sara Duterte para sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial, una nang sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na welcome to the bloodbath. Pero sinabi niya rin doon na hindi nga daw pwedeng magkaroon ng bloodbath kung puro proxy lang ang ipinapakita ni Vice President Sara Duterte. Dinagdagan niya pa yan na sa suporta daw na ipinapakita ni VP Sara, ayun nga, hindi daw naman siya cheerleader para gawin iyon at sana nga daw ay humarap na siya mismo sa korte para sagutin yung mga katanungan na kalakip ng articles of impeachment. Bukod ba dyan, narinig din natin si prosecution spokesperson Rene Co kung saan sinabi niya na judging by the performance of the defense team yesterday during the first day of the impeachment trial, ay magko-confer din naman daw siya sa kanyang team para nga mapag-usapan pa yung strategies moving forward. So nasasabi dito ng House Prosecution Panel na sana nga raw ay magpakita na si VP Sara, lalong-lalo na dahil ito na yung perfect time at ito na din yung sinasabi niyang tamang korte para sagutin yung mga katanungan at mawala yung mga haka-haka laban sa kanya. Nagsimula na din kasi ang trial proper mismo kung saan nga sinimulan ito sa Article number 4, particularly doon sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition against the government ni VP Sara. What can we expect from the prosecution in the coming days, Amy? Yes, inaasahan din natin na magpapatuloy nga itong usapin sa grave threats and destabilization laban kay Vice President Sara Duterte. At nakita na rin natin na may subpoena rin na ipinapatawag itong si Attorney Zalaika Lopez na kasama din ni VP Sara over the past few years para nga sa same article kung saan na maipapakita dito at matatanong din siya tungkol nga doon sa mga pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pero as for the details of that, sinabi din naman ni ng lead ng Article 4 na si Congressman Nonoy Defensor na they cannot disclose any details as of yet, pero sigurado naman na ma-examine ito lalong-lalo na kung naisubpoena na rin naman for the Senate impeachment trial. Amy, parang masaya sila sa press con kanina. Ano bang sinabi nila sa inyo? Actually, kanina, nasabi na rin dito na parang they scored points also given na nade-deny yung objections ng defense team. At nasabi rin nila na isang malaking bagay na yung pagpepresenta ng mga videos, lalong-lalo na yung press conference na ginawa nga ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. Kung saan nga naipakita dito yung pattern of behavior din ni Vice President Sara Duterte pagdating doon sa grave threats na sinasabi. Kanina kasi ay nagkaroon din ng konting disagreement between the prosecution and the defense kung saan nga ang ini-imply dito ng defense team ay maipanood daw yung 2 hours and 26 minutes na press conference. Pero splice lang naman yung naisipakita nga ng prosecution team which was allowed during the trial for today. Alright, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Amy Atienza there, reporting live from the Senate.